Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Meron tayong pinaka-latest na weather update ngayon at sa lagay ng panibagong bagyo na ating minomonitor, si Bagyong Nika na may international name na Toraji. So aalamin natin yung kanyang pinaka-latest track, intensity, lokasyon at yung mga lugar po na posibleng maapektuhan. But before that, huwag po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin ng notification bell. Sobrang importante yan, kaibigan ko. So kaninang alas 10 ng umaga mga kaibigan, na mataan po ang mata or sentro ng Bagyong Nika na may estimated pong layo na 1,145 kilometers east of southeastern Luzon. As of now, may lakas siya ng hangin na 55 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugsong pumapalo up to 70 kilometers per hour. Pa westward po ang kilos. Medyo mabilis ito mga kaibigan. So talagang nakita natin, no, kakaiba yung pagkilos niya sa bilis na 30 kilometers per hour. So pakita ko sa inyo mga kaibigan yung kanyang track intensity, no, at yung mga lugar na muna na pupuntahan. Inaasahan mga kaibigan, mamayang alas 10 po o alas 8 ng gabi, no, ay tatahakin niya po ang lokasyon na may layong 950 kilometers east of southeastern Luzon pa rin siya. Mas lumapit siya mga kaibigan. Isa na po siyang ganap na tropical storm mga kaibigan na may lakas ng hangin na 55 kilometers per hour. Pa-westward ang kilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Pagdating naman po bukas, no, ng alas 8 ng umaga, ay latahakin naman nitong si Bagyong Nika ang layo na 650 kilometers east of Infanta, Quezon, na may lakas po, mas lumakas sa 75 kilometers per hour. Tropical storm category pa rin. Pa-westward ang pagkilos po sa bilis na 25 kilometers per hour. Narito yung kanyang latest track mga kaibigan. Tignan nyo mabuti, no? Inaasahan mga kaibigan na ito ay posibleng mag-landfall pagdating po ng November 11 alas 8 ng gabi mga kaibigan. Yan yung kanyang pinakasentro. At yung tinatahak natin dito o yung sinasabi natin na posibleng niyang maapektuhan or doon siya maglalandfall ay dito po sa may bandang Hilagang Luzon mga kaibigan. Kaya naman ngayon ay kabi-kabila ang paalala po, no, especially dyan sa may Bicol region, sa may Eastern Visayas, dahil nananatili pa rin maaliwalas, no, ang panahon ngayon sa mainland Luzon, ilang bahagi na Luzon. Sobrang mainit po kayo ng umaga, tanghali at ngayong hapon, pero hindi ibig sabihin mainit wala tayong minomonitor at binabantayan na sama ng panahon. Ito si Bagyong Nika, kaibahan po nito. Dito nga po kay Bagyong Marce, North Luzon yung dinaanan ni Marce mga kaibigan, at gumilid lamang siya, no, dumampi yung kanyang pinakasentro ng manta. Samantalang etong si Bagyong Nika ay direkta mismo siyang gigitna, no, dyan sa may bandang Hilagang Luzon. So medyo delikado ito mga kaibigan, dahil bukod po sa Northern Luzon po, apektado ang Central Luzon. Ito nga pong si Bagyong Nika. Kaya ngayon, kabi-kabila na ang paalala sa ilang mga eskwelahan po dyan sa North at Central Luzon na walang pasok. Automatic po yan, no? Aasahan natin pagdating ng araw ng Lunes, maraming mga eskwelahan po ang magdedeklara ng walang pasok mga kaibigan, dahil iba talaga yung pagkilos ng bagyo na ito mga kaibigan kung ikukumpara natin dito kay Bagyong Marce. Bukod dyan mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung illustration natin, which is si Bagyong Nika ay meron pang mga kasunod. Merong potential po na tropical cyclone na merong 70% chance na maging bagyo, at yung director niya, no, ay papasok din ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din isang tropical depression din na 25W, medyo mas malayo ito ng konti, pero may posibilidad din na maging ganap na bagyo. Pero ang minomonitor natin ngayon yung nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tulad nito mga kaibigan na may panibagong bagyo tayo na minomonitor at binabantayan, ngayon pa lamang po ayaw na natin maulit yung nangyari kay Bagyong Marce na hindi masyadong nakapaghanda ang ating mga kababayan. Kaya po paulit-ulit tayo nagpapaalala sa inyong lahat, ngayon pa lamang po maging handa na tayo mga kaibigan. Hanggat medyo malayo pa at wala pa sa ating landmass o Philippine landmass etong si Bagyong Nika, ay maging handa na tayo. Unang-una lang yung sinasabi, maging informed tayo sa lagay ng panahon. Pangalawa, i-safety natin ang ating mga kagamitan, isip natin sa maayos na lugar na hindi babahain, dahil mas marami yung mababang lugar diyan po sa Central Luzon.
ngayon. Pangatlo mga kaibigan ko, magkaroon tayo ng communication plano sa dapat nating gawin. Pang-apat, mag-imbak tayo ng pagkain na posibleng tumagal ng 3 hanggang 4 na araw, no? At yung panghuli natin mga kaibigan ko, manatili tayo sa ating mga kabahayan para safety tayo at hindi tayo kabahan, no? O hindi tayo mangangamba dahil pag nasa labas, mas delikado tayo sa lagay po ng hangin dahil talagang mas matindi ang pinsala niyan kapag nasa labas tayo. At ipapaalala ko rin mga kaibigan para din sa karagdagan ng ating mga kaalaman ng ilang ating mga kababayan ay meron na rin po tayong nakataas ngayon na storm wind signal number 1. So paano tayo nagkaroon ng signal number 1 mga kaibigan? Ito mga kaibigan, dahil na rin sa pagkatala ng Pag-asa ay meron tayong tropical cyclone wind signal na nakaka-epekto po sa ilang bahagi po ng Catanduanes. Catanduanes pa lamang yan mga kaibigan, trap at extension pa lang ng hangin na nakaka-apekto, pero posibleng madagdagan po yan sa paglipas lamang ng ilang mga oras or within the next 12 to 24 hours habang mas lumalapit po etong si Bagyong Nika sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, sunod-sunod ang mga bagyo na pumapasok sa ating bansa na tila anli bagyo ang nangyayari. Pero huwag kayong mag-alala, nandiyan pa rin po ang protection ng Panginoon. So papakita ko sa inyo, no, para may idea kayo ano nga ba ang lakas ng signal natin na posibleng tumama. Kapag sinabi natin signal number 1, nasa 30 to 60 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Signal number 2, 61 to 120. Signal number 3, 121 to 170. Signal number 4 ay 171 to 20 kilometers per hour. Etong si Bagyong Nika mga kaibigan, nakikitaan ito ng potensyal na hanggang signal number 3 lamang. So hindi ito magiging mas malakas at hindi rin po nakikita bilang isang magiging super typhoon category. Pero may mga posibilidad tayong kino-consider dyan mga kaibigan. Posibleng magbago, posibleng lumakas. Etong si Bagyong Nika, depende habang papalapit sa ating par. No? Imo-monitor at malalaman po natin yan. So manatili po tayong nakaantabay at nakasubscribe sa ating YouTube channel. At importante, laging nakahit po ang notification bell nyo para pag may mga update at upload tayo sa lagay ng ating panahon ay lagi ko po kayong namomonitor. So lagi tayong mag-ingat mga kaibigan. Magandang araw po sa inyo lahat.